haba ng buhok ko. Ang hirap pala ng mahaba yung buhok. Ang ganda ng train talaga nila. Chuck and Joe! Hello! Sayang wala dito yung partner ko. For sure, magugustuhan niya. Hi guys! Welcome back to my channel. So it's another day dito sa Dubai, UAE. No? Tapos ngayon, pupunta tayo sa Desert Safari. No? So nag-book tayo ng tour. Tapos kasama na yung hotel pickup. Nag-message na sila sa akin na they will arrive in 5 minutes. So tara, baba na tayo. Super mura lang ng tour na to. May kasama na siyang dinner. Tapos may hotel pickup pa. Kapag yung hotel mo nandito sa city, sa may malapit sa train station yata, kasama yung hotel pickup. Hindi ko nga, kasi medyo malayo tong Expo City. Akala ko nga hindi siya kasama. Pero ayun, pinuntahan nila ako. So yan guys, ganda ng lobby ng hotel namin, no? Look. So again, I'm staying dito sa Rove Expo City. So if you also want to book this hotel, mura lang siya kapag walang event. Pag may event kasi dito sa Expo City, mahal siya. Pero you can just book this mga around 3,000, 3,500 per night. And if you're gonna book on Klook, of course you can always use my discount code Marvin Samako Klook. Kapag sa Agoda nyo naman, kung may nakita kayo mas mura sa Agoda, you can use my discount code sa Agoda sa hotel, Marvin Agoda, capital letters lahat, no? So ayan, waiting lang ako dito. Ang cute talaga ng lobby ng hotel na to. More clear or more? Yeah, I think it's more clear, even though it's small. Yeah, so I'm just taking video. You wanna say hi? Hi. So guys, ang bilis ng mga pangyayari. So kinuha na nila ako sa hotel. Siguro mga 40 minutes, siguro 40 to 1 hour na travel siya from the city punta dito sa first stop natin sa Desert Safari. So I'm not sure kung anong yung una natin gagawin. I think sasakay tayo ng mga something. Sa first stop pala dito, pwede kayong mag-ATV ride or magtawag sa mga ganun. Pero hindi pala siya included sa package. If gusto niyo lang, meron silang mga ganito. So ito is good for 4, pero this is 1,000 AAD. Ito is good for 150 AAD. Kung dalawa kayo, 250. So i-compute natin na yan. Hindi siya kasama sa tour, no? Pero i-compute natin. Kung 4 daw kayo, 1,000 AAD. Medyo mahal yun, ha? 15,000? So, kung 4 kayo, 15,000 pesos. Parang 3,300 per person. Kung mag-isa ka, 150. 2,300. 2,300 kung gusto mo mag-isa. Ang mura lang ng tour, 1,400. Pero hindi pa pala included ito ng mga ATV kung gusto nyo. Pero mamaya may mga dinner naman, ganun. Tapos, pero ang init kasi. Try ba natin? Meron silang mga yung parang nilalagay sa ulo na ganun, 50 dirham daw. So lahat ng mga ka-tourmates ko walang nag 4x4. So magpupunta tayo sa second one, which is dune bashing. Kasama na yata siya. Included na yung dune bashing. Kapag walang gustong magganon, alis tayo. I guess nag-transfer kami ng car. I think ito yung dune bashing. My seat there not really yet. Guys, I think mag-diretso dune bashing. This is no handle. Oh, no handle. No wonder no handle. Oh yeah, that's why the handle is broken. Yeah. Oh my god. Are you okay? Okay, okay. Guys, nasa desierto na tayo. Nagdo-dune bashing. So, mabilis na pinapatakbo and then oh, you have to take the seat belt because if you don't have seat belt, are we gonna fall? Hey guys, natapos na yung dune bashing. Grabe na hilo ko dun, ah. Na vertigo si Ferson.
So kung medyo mahihiluhin kayo, grabe talaga yung ginawa nila. Ay, doon yung mga camels, oh. Yung mga camels dito. Mamaya siguro sasakay din tayo dyan. O, dito na sila. Mainit pag magpunta kayo dito, so make sure na lang na meron kayong, kaya nag-jacket nga ako kasi para pang taklog. Tapos merong camel off dito, yun. Sasakay kayo sa camel, pero mga few, 1 to 2 minutes lang or less than 5 minutes for photo op lang. Tapos may nag-help naman sa inyo na magpipicture. Ayan o, ito na yung mga camels. Alam, lalaki nila, grabe. Ang lalaki pala ng camels sa totoong buhay. So yan. Sasakay lang kayo dyan. So yung guys, tumayo na yung mga camels. Turn, sakay na tayo sa camel. Let's go. Wow. This. Hi. Yes, we're riding the camel. Ano na yung camel? Whew. Ang init. May na-meet tayong viewer dito. Hi! Ano name mo? Chris. Chris? Yan. So magkakasaksan din daw siya after Dubai. Sana all. Thank you. Kasi kuya, meron siyang band, yung gano'n, yung parang, ano matawag dun sa ulo. Tapos, nabili niya daw sa mga gold souk, gano'n. Mas mura daw doon, 20 dirham lang. Dito kasi 50 dirham. Pero, since nandito na tayo, experience na natin. Tara, bili tayo ng ano, gano'n. 50 dirham para may, ano tayo, outfit sa, ay sorry. May outfit sa, ay sige. How much is this one? The red? 50? Can you help me? Yeah, I get one. Yeah. Papalagay tayo kay kuya. Oh. Okay. Thank you sa BB. Meron na tayong ganito. Kung ito lang yung ano 50 dirham, pero kung gusto niyo ng may ganito pa, ayan na meron kasi sila parang full outfit. No, kung gusto niyo naka ganito parang full outfit, ang sabi ni Kuya is 320 dirham. Magkano yun? 320 dirham kung full outfit yung gusto niyo. Pero feeling ko naman maaano niyo pa yun, mababawasan kung kausapin niyo. Hindi kasi ako magaling tumawad. 320 5,000 pesos. So I recommend punta na muna kayo sa mga gold souk, mga yung sa lumang lumang part ng Dubai. Hindi pa kasi ako nakakapunta doon, baka bukas pa ako magpunta doon. So I recommend unahin niyo muna magpunta sa gold souk para makabili muna kayo ng murang outfit pag nagpunta kayo dito sa safari. Pwede bang tanggalin ko siya ng ganun? Sinatawanan ako ng mga tour guide. Tinatawanan ako ng mga ka-tour mates so daw ako bumili dito. Tapos actually may kasamang pagkain itong tour pero gutom na talaga ako. How much were the burger? 40? No drinks yet? No. Only this? How much is this? 60 with drinks? Okay, so 60 with drinks daw. Pag 40, walang drinks. Sorry, wait. Pag 600, wala pang drinks. Pag 940, 900, ang mahal. Kapag sa mga touristy areas talaga medyo mahal, pero kapag feeling ko doon naman sa mga hindi touristy, hindi naman siya siguro super mahal. But 330 na kasi hindi pa ako kumakain. So ilalaban ko na to. Sige, bibili na ako. Okay, I buy the 60. Bili na tayo guys kasi gutom na ako. Although may pagkain daw mamaya eh. But my gutom is big. Okay guys, lunch muna tayo. May free naman na dinner itong tour na to pero hindi na kaya ng sikmura ko. So, bumili ako ng chicken with fries and drinks. Let's go!
Grabe mahal, no? 950 for this. But wala tayong choice. Nasa touristy place tayo. Ang 950 pesos sa Manila o sa Philippines, ano nang mabibili natin? Huwag na lang tayo mag-compare. Enjoy na muna natin ang food. Cheers tayo sa burger, guys. Cheers. Guys, travel ulit tayo dito sa parang another desierto. Dito na yata yung mga free na dinner and all that. Meron ding sand boarding. And then kung nabilin pa kayo sa mga camel rides, meron ulit ditong pa-picture ng camel rides. So sabi ng tour guide namin, punta na tayo sa taas, magsa-sandboarding tayo. Tara, let's go. Habibi, we are in a desierto in Dubai. Yan yung sandboarding. Diyan na tayo magkakain mamaya later, guys. Me first? Okay, sure. Can you just hold this? Then press. Don't press anything. Yeah. Thank you. Or yeah, maybe. Sure. And not dono ke. Oh, 我也来。 Why you always halfway? What you always halfway? Yeah, Why? sorry. You're too heavy. Ay! Are you okay? So yun guys, after dito sa sandboarding, ayun na yata yung kakainan natin. Meron daw dyan magbe-belly dancing, may mga performers. So yun guys, nakaka-happy kasi yung tour guide ko, pinicturean niya ako. Tapos ang cute na mga shots niya sa akin. Actually, kanina sabi ko, ano ba, medyo ginudge ko agad yung tour guide. Sabi ko, ano ba yung tour guide, hindi ako pinipicturean or parang hindi kami pinipicturean. Minsan talaga, kailangan mong mag-voice out, no? Yun yung something that I learned dito sa tour, no? Minsan kailangan mag-voice out ng mga gusto mo. Kasi minsan hindi nila nararamdaman na gusto mo pala ng photos. Tapos sabi ko, kasi nandito na kami sa desierto, sabi ko, is it okay if you take a photo of me sa tour guide? Tapos, ang enthusiastic niya, ang daming posts, sabi niya, one more. So, minsan kailangan mo lang talagang magsabi na gusto mo. Kasi hindi nila mararamdaman minsan. So, may ganun kasi akong sakit minsan na parang, minsan gusto ko makaramdam na lang sila, ganun, pero hindi pala. So, ito yung mga shots niya sa akin, ang cute, oh. Merong mga jump shot, tapos may mga buhangin pa dyan. Ayan. Some jump shot. Tapos ito sabi niya, punta daw ako sa may, kita niyo ba? Punta ako sa may kotse para kunyari nag-drive talaga ako. Tapos may sunset. Tapos ito pa, pinasakay niya pa ako sa gilid para kunyari talaga nagsa-sunset. Pero meron naman ako mga selfie lang. Ayan, sariling sikap na lang yung iba. Pangit ko. Ayan. Selfie na lang. Tapos mga video. Yan, happy naman ako sa tour guide. Minsan talaga kailangan mo magsabi na ng mga gusto mo. Ay, parang gandang thumbnail nito. May thumbnail na ako para dito. Yan na guys, finally nakita na natin ang disyerto ng Dubai, no? For this Dubai trip, isa talaga to sa mga nilook forward ko. Kasi lagi ko to nakita sa social media. Kung gusto niyo nga akong very extra kayo na person, like mag-ano pa kayo, mag-outfit and all that. Ang lakas ng hangin, baka hindi niyo na ako naririnig. Mag-outfit kayo ng todo outfit. But ako okay na ako. Headdress lang yung ano ko. And guys, hindi pa tumigil yung tour guide namin. Tinawag niya pa ako. Tapos sabi niya mag-photo pa daw ako sa sunset. Ayan yung hinahawak-hawakan. Parang hindi na, wala ano. Hindi tama. Ay, ito maganda. Ayan, nahahawakan ko talaga yung sun. Cute. Ayan guys, 30 minutes pa before the dinner. Tapos parang free time. Tapos pumunta ako dito kasi may mga camel. Kung nabitin kayo sa picture ng camel kanina, kasi mabilisan, tsaka mainit kanina. Dito kasi pa sunset na, so hindi na mainit. Dito sa may dinner area, may mga camels dyan. Nagpicture ako. At last may nakuha ko isang magandang photo. Yun. Parang ayoko na kasi sumakay. Gusto ko parang hinahawakan ko lang yung camel. Ayan o. Di ba? Para tayong ano, magtutupa. Dinner time na pero may show daw na mangyayari dito. So ito lang. Pupula kayo dito. Merong VIP areas doon. Kung actually pag nag-book kayo sa Klook, pakita ko sa inyo. May iba't ibang option naman. Merong parang VIP and all that. Yung binook ko kasi pinaka simple lang guys. Yung pinaka basic lang. So dito lang tayo sa parang
normal people. Pero if mga VIP nandun sila sa harap. Tapos sabi ni Kuya, mayroon daw free water doon sa may blue. Tapos may free na coffee and tea. Kuha lang tayo ng free coffee and tea habang hindi pa nagsisimula. Kayo pala yan. So, ayun guys. May mga nakita pala ako dito ng viewers pero nahihiya sila sa camera. Hello! Ayun sila. So, meron daw free tea and coffee dito. So, ilalagay ko na lang sa link sa description box itong nabook ko na tour na para madali nyo mahanap. But basically, ito siya. Sa Klook. Best Dessert Safari Tours in Dubai. Tapos may mga different types of package kasi sila. Ito lang yung sa akin yung 1.4. Meron silang private, ganun 10k. Tapos itong mga private na parang medyo VIP yata to 16k. So kung grupo naman kayo, I think okay lang, but since mag-isa lang ako, dito na ako sa parang basic lang. And of course, if mag-book kayo ng Klook activities and tours, especially for the first time, you can use my discount code Marvin sa Mako Klook para magkaroon kayo ng discount. Ito na yung free tea and coffee. Kuha lang tayo dito, guys. Yung guys, may libre nga na kape. Pero may gatas din dun. So parang dinamihan ko na rin yung gatas. Tapos may konting kape. In fairness, masarap pa. Masarap yung gatas. Antayin muna natin yung show. Is may nagbukas na bagong free. Ang mga soft drinks. Coca-Cola daw is free. Alam mo, ang mura lang nitong tour. 1,400 pesos. Pero ang dami niyang may dinner na, no? Tapos parang sulit na to. I think for me sulit na siya. Yan, free daw dito yung Coke. So, lapit tayo. Guys, nag-start na yung performance. Mag-stand up daw kami. May audience participation. Guys, ito yung pagkain nila. May parang pasta ba yun? Hindi ko alam kung pasta to. Tapos may chicken barbecue, macaroni, yan. Tapos may chicken biryani, or I'm not sure kung vegetable biryani. May rice naman sila dun, coleslaw. Okay guys, kain tayo. Haba ng buhok ko. Ang hirap pala ng mahaba yung buhok. Sige nga, check natin yung biryani. Masarap naman yung chicken, in fairness. Chicken barbecue. Yung biryani, in fairness, hindi siya ganun katapang. Kapag yung mga biryani nung nasa India ako, pero matapang. Dito parang ina-adjust din nila lang style. Ano ba tong pasta na to? Pasta, tas ito yung sauce niya. May konting asin, may konting tamis. Hindi ko alam kung ano to. Hindi siya spaghetti eh. Yan. Okay naman. So ka-imagine, 1,400 lang to. May dinner na, free coffee, free Coke. Ang dami na namin pinuntahan. Maganda yung picture. Hotel pick-up. Hindi ko kinakaya yung 1,400 pesos pero pinick up ako sa hotel. Sa lahat ng mga tour na nabook ko sa buong pagta-travel ko, never ako hinotel pick-up ng 1,400 pesos, diba? Pag ganun yung bayad mo 1,400, usually pupunta ka sa meet-up point na magko-commute ka, pero ito, hotel pick-up. Medyo matagal din yung tour. Nag-start kami ng alas 2. Alas 7 na. 7 na. 3, 4, 5, 6. 5 hours na. Kasi 6 hours yata yung total nitong tour na to. Tapos magbabiyahe pa kami pa uwi. Baka more than 6 hours nga. Baka umabot to ng 8 hours including sa transportation pabalik. Cheers guys. Oops.
Dubai, Dubai. Okay guys, we're back here sa ating hotel, no? Natapos na yung tour. Ang saya kasi talagang sulit, no? Imagine 1,400 pesos. Tapos, mayroon ng hotel pick up tsaka drop off. Ang weird, may free dinner na. Dami naman namin ng ginawa, no? So, as sulit na. Isa sa mga sulit na magagawa nyo dito sa Dubai, no? Tapos, ang concern ko lang kasi late sila nagko-contact. Like, ako, kinontak nila ako kanyang umaga lang. Like, 3 to 4 hours before the tour, tsaka lang nila sila kinontak. So nag-worry ako, sabi ko, saan kaya yung pick up point? Yung pala, tinanong ko ibang mga ka-tourmates ko, ganun din, late din daw sila kinontak. But don't you worry. Pag nag-book kayo dun sa Klook, ilalagay nyo yung address nyo dun or yung hotel name. Tapos pag nasa city center, hotel pick up talaga siya and drop off, no? So don't worry about that. So ayan, we're still staying here sa Rove. Super favorite ko itong area na parang gusto ko tumambay muna dito. Mag-freshen up lang ako sa taas ng hotel, no? Pero, ayan. Sige. Magtatrabaho ako dito. Magta-transfer ako ng mga files. Mas baka may mga, vlogs na for review na natapos na ni Renzel. Tapos may kape-kape lang dyan. Tapos pwede kang bumili ng kape. Di ba? Cutie talaga siya. I love it. Okay guys, it's another day here in Dubai and this is our fit for today. It's giving action star. Parang hindi ko parang hindi ko bagay yung mga ganito. But yeah, ito yung fit natin. Let's go! Today na pala yung start ng Ramadan guys, no? So, may mga nagme-message sa akin nating mga kabayan. Pati rin yung friends ko na parang bawal yata kumain or makita ng mga tao na kumakain or umiinom ka sa labas. Pero ngayon naman daw, mas hindi na strict yung Dubai compared before. Before talaga like super strict. Ngayon kasi like ang dami ng expats dito, ang dami ng foreigners na nakatira na yung ibang mga restaurants kahit Ramadan daw is open na siya. Hindi kagaya dati na parang sarado talaga lahat, bawal ka kumain, sa gabi ka pa pwedeng kumain. Pero ngayon naman daw open na. Pero syempre, wag na lang natin masyadong wag na lang tayong kumain sa labas kasi parang baka may makakita sa atin. Pwede naman kumain siguro pero nakatag sa mga restaurants, gano'n. So tara, pupunta tayo ngayon sa Mall of Emirates tsaka sa Miracle Garden. So, yung garden dito na may mga flowers na maganda-ganda ganun. So, yun yung pupuntahan natin today. Di ba yung nagpunta na tayo sa Dubai Mall, yung malaking mall? Meron pa silang isang mall dito. It's called Mall of Emirates. Sakto kasi dadaanan ko siya papunta sa Miracle Garden. So, isahin na natin. Let's go! Guys, yung suot ko pala ngayon lahat to is Uniqlo. Gusto nyo ba makita? Sige, so from the jacket, itong t-shirt Uniqlo din. Pati yung pants ko. Yung shoes is hindi. Yung shoes ito yung from Zara. Yung bag Uniqlo. It's a Uniqlo day for us. Tara, lakad tayo sa train station. Nasa Expo City station ako. Tapos isang station lang naman papunta sa Mall of Emirates. Yung red line lang ulit tayo. Madalas naman natin gamitin yung red line na metro dito. So guys, yung Expo City train station. Ang ganda pala. Ngayon ko lang nakita na may paganon dito sila. So, ganyan yung itsura ng train. Ang ganda talaga ng train station dito sa Expo, no? Tignan nyo. Kaso dulong station na kasi siya. So, wala masyadong tao. Pero ang futuristic. Ang ganda, no? One of the parang futuristic train stations na nakita ko. Kasi yung Expo, guys, di ba parang Expo 2020 yata? Binild nila yung area nito for the Expo 2020. Di ba? Minsan, after the Expo, dinidemolish na nila yung area or wala lang nakatira. But for this one, yung Dubai, minintain nila. Even tapos na yung Expo, minintain nila yung area na to. Tignan nyo. Ang ganda ng train talaga nila. No? Kaso nga lang, konting tao kasi last stop na siya ng train. Pero kapag gabi may mga light show dito, pwede nyo ma-visit pag mag-Dubai kayo kung hindi man kayo nakastay dito. I-visit nyo siya ng gabi. May mga pailaw-ilaw. Tapos makita nyo ito yung futuristic na train. Tapos, we still gonna use our Knoll card. Ito yun ang card nila dito sa Dubai. 49 pa. Laki pa ng balanse natin. Let's go. Ay, dito ba ako or dito? I think kahit saang platform kasi dulo na station to. So kahit saan ka po umakyat, same lang yan. Okay, so dito tayo sa Expo 2020. Dulo siya, diba?
We are going dito sa Mall of Emirates. Ito, Mall of Emirates Station 32. Ayan, maganda kung introvert ka or ayaw mo na maingay na part ng Dubai, may enjoy mo to, Expo 2020. Pero konti tao, so konti rin yung chance na makahanap ka ng Habibi. Charing. Pero since pinaka first siya na station, di ba, wala pa masyadong tao, so malaki yung chance na makakuha ka pa rin ng seats. Yun lang yung maganda kasi since dulong station siya, lagi siyang may upuan. Pero mamaya pag habang tumatagal na yung train, napupuno na to. So guys, nakarating na tayo sa Mall of the Emirates Station. Tapos meron lang direct na magkoconnect sa mall. Actually, akala ko pag Ramadan, sarado yung mga restaurants. Pero yung mga tindahan dito sa train station na mga may pagkain, bukas naman. Ayun na, nakita ko na. Mall of the Emirates. Okay. So, ang galing, no? Dito lang meron ng direct na ano. Guys, nakapasok na tayo sa Mall of the Emirates. May Tim Hortons pala dito. May mga kumakain din naman actually. I think Dubai kasi medyo ano na siya, modern. So, hindi na sobrang strict sa Ramadan, no? Basta wag ka lang kakain sa labas. Pwede naman sa loob ng hotel, sa loob ng mall probably. But I think sa ibang mga Middle East countries like Saudi, I think mas strict yata doon, no? As in, nag-follow sila lang strictly. Correct me if I'm wrong, no? Or yung ibang mga Emirates dito sa UAE. Yung Dubai kasi medyo ano siya, open-minded kasi nga ang daming foreigner. Pero sa ibang Emirates na mas maraming lokal, I think mas strict sila doon sa pag-observe, no, ng Ramadan. Merong malaking grocery store dito sa Mall of the... Ay, Hi Marvin. ay, hello. Napapanood ka namin ng kapatid ko. Pwede ba magpa-selfie? Ay, sige, Isa-isa sige, sa kanya. sure. Gusto niyo mag-hi sa video? Shy kayo. Mahiyak. Ay, tara, selfie tayo. Nag-selfie muna kami. So, may malaking ano dito guys, may malaking grocery. Gusto niyo bang pumasok? Makita lang natin yung grocery store ng Dubai. So, yung guys, itong grocery pala is called Carrefour. Parang yung sa Europe, no? Parang nakapasok ako sa ganitong grocery sa Europe. So, check natin yung mga presyo ng pagkain nila. So, apple per kilo, 10.99. Parang mura yun. Magkano yun? 10.99. 170 ang kilo. Not bad, no? Parang mura na din. So, yan, may mga different apples sila. Green. May dragon fruit. Ano tong prutas na to? Nalimutan ko yung tawag sa ganitong prutas, guys. Comment down below kung anong tawag dito. Ito may mango sila pero medyo mahal, 35 yung kilo. So mga 500 pesos yung kilo. Pero from Australia kasi siya. So medyo malalaking mangga. Yun. Orange. 18. Ito yung grapes nila. 18.99 or mga 19 dirham yung isang balot. Ganito. Magkano yung 90? 300. Not bad. I mean, pwede na rin. No? Hindi naman super mahal. Yung saging nila guys, 6.19. So mga 100 pesos yung kilo, no? Parang okay, ilang piraso kaya yung kilo? Feeling ko okay na rin, parang mura na yun. Meron din silang ganitong saging. Parang nakikita ko to sa probinsya dati. Yung ibang kulay na saging, no? Parang medyo dark. Kung mahilig kayo sa medyo dark na saging. Kasi meron din silang sweet potato from South Africa naman. Parang mga 10 per kilo. So mga 150 pesos, no? Yun, malalaki rin yung kamote nila. 150 per kilo. Patatas. Ayan, meron silang mga patatas. Sibuyas. Pero ang dami naman ng ganito. Ito yung mga isda guys, so organic. Gusto ko yung mga ganyan, mga organic encounters. Magkano ba? 23 yung salmon, no? So mga 300 plus. Oh my God, may nakita ako. Oh my God! Oh my God! Ginagawa niya dito. Wala lang, pasalit lang. Hello! Hello! Oh my God. All the places. Awesome. Guys, si Chuck and Joe. Hello! Grabe nakakagulat naman. Sa supermarket pa tayo nagkita-kita. Sabi no, what are the odds? Nakita ko yung Chuck and Joe dito sa Dubai. Di ko alam na nasa Dubai sila eh. May mga nakita ko dito ng mga pwede din kainin guys. May mga chicken sila. Actually kung nagtitipid kayo, meron namang mga mura lang kung 3.49 dirham, di ba? May chicken ka na, nasa mga ganong range lang 5. Tapos may chicken din sila. Korean fried chicken, parang gusto ko to. Dito na lang din siguro ako kakain. Guys, meron silang sweet and sour fish. Parang gusto ko mag-fish. 3.69 ano lang dirham ang per 100 grams.
Nabili natin, no? Sa sweet and sour fish with rice as konting Korean chicken. So may na-discover tayong tipid hack. Mic nga ako para hindi ako sigaw ng sigaw. This guys, if you're on a budget, meron palang mga options sa grocery, sa Carrefour, no? Kasi minsan pag kumakain tayo sa labas, medyo on the pricier side talaga, mga 1,000 pesos, ganun, 600 pesos. But this one, ang binayaran ko lang is 17 dirham. Magkano yun? 260, di ba? Meron naman mga 200, 300 pesos sa grocery. Just ano na lang, check your options dito sa Dubai. Depende naman sa budget mo. Parang kaya mo naman makasurvive. Kung sa grocery, kung sa restaurant ka. Pretty good naman yung sweet and sour. Kung ano yung lasa ng sweet and sour sa Philippines, almost the same. Sarap. Sarap ng isda. Korean chicken. Cheers. Okay. Second out testing, once the promotes or section, once the promotes or section, gives us a double summer surveys to go. Okay naman actually. Medyo hindi lang siya same like 100% na lasa. Almost the same. Para mga Korean chicken sa Philippines, almost. Tsaka ang importante may rice. Pero iba yung rice nila dito na parang yung mga Indian rice, yung medyo pahaba, na medyo matiga, medyo hindi siya mamasa-masa, ganun. Medyo on the dry side siya. Okay guys, kain lang ako ha. Guys, may mga salad din naman sila sa grocery, ayan o. Nagre-range ng mga around 10 to 15 dirham. Guys, ito yung famous na Dubai pistachio chocolate. Yung pinatikim ni Kim sa Korea, do. Yung, ayan o, yung may chocolate, tapos may mga pistachio noodles. Ito yung presyo niya, 17. Actually, mga 200 plus lang. Oh my God. Parang gusto kong bumili nito pampasalubong. Sige, hindi mo na ako bibili ngayon kasi matagal pa ako bago umuwi. Baka masira pa sa bag ko. Pero isa sa mga ipapasalubong ko is itong Dubai Chewy Chocolate na very famous ngayon. No? So yan, marami pala siya dito sa Dubai nga. Yan, kung gusto niyo naman ng chicheria, meron silang mga, ito 2, para mga 30 lang. 5, mga 150, ay hindi, 5 times 15, 70, 80, no? Alam mo, grocery talaga yung feeling ko isa sa mga murang option nyo sa Dubai kasi medyo mahal yung mga restaurants, no? Yung kapag magre-restaurants ka, especially sa mga touristy area, meron namang mga mura, basta wag ka dun sa touristy area. And another option, grocery, no? Mag-grocery kayo, tapos dalhin nyo na lang sa hotel, doon kayo makakamura. Diba guys, dito sa Dubai, kasi mostly disyerto naman dito, wala naman silang pagtataniman ng mga prutas, mga gulay, I think. So most of their products, ini-import nila from other countries. So in-expect ko nga na super mahal. Actually, yung prices nila ng fruits, parang hindi rin siya okay na, diba? Kasi in-import na nila yun from other country, pero hindi pa rin siya super mahal eh. Ang pinag-i-important din kasi nila minsan India or yung mga mura lang din na, nakukuha siguro nila ng mura. So naibibenta pa rin nila ng kahit papano mura, parang Philippines level pa rin. Or baka nga mas mura pa kaysa sa Philippines, di ba? Minsan pag nag-grocery din ako sa Philippines, mahal na rin yung mga bilihin eh. So hindi ko na alam kung saan ba yung mahal or hindi. Okay, so may pansit canton dito, may Lucky Me oh. Lucky Me. Ano lang, 8.39 sa mga 100 plus, 130 pesos. Boy bawang, ano ba yun? may boy bawang. Ang dami kasing kabayan dito na, so parang ang dami din nilang may champurado. Alfonso, ano ba yan? Filipino, no? Ang dami may mga Filipino, alam, parang hindi ka na maho-homesick. Meron din mga ribisco, no? Parang nasa grocery ka lang, may fita. Hello, Nova, Chippy. Alam mo, feeling ko pag nasa Dubai ka, yung mga pagkaing Pilipino, madali mo siyang makain sa sobrang dami ng kabayan dito. Kahit nga nung nag-a-assist sa akin kanina sa pagbili ko ng pagkain, kabayan din, no? So yung mga pagkaing Pilipino, andito na rin eh, no? Hindi ka na masyadong magki-crave. Nasa Carrefour lang din. Yan, di ba? Medyo sikat din ang Dubai sa chocolate, di ba? Or sa Middle East. So yan, mga 15.29 dirham. Mga 250 pesos siguro yan. So yan, sneakers, daming chocolates din dito. Mars. Magkano yung presyo? Ito yata 19.29. Ah, yung isang balot yata. Yung yata. Twix. Diba? Ito yung mga pinapasalubong galing sa ano, Middle East.
Reese's, Bueno, Kinder Bueno, Kit Kat, of course. Laki din ng grocery store na to, no? Yan, yung mga tinapay din sila. Kung gusto mo tinapay, mga around 10 dirham, mga 150 pesos yung isang ganito. Tapos, kung gusto mo naman sa mga ganitong tinapay, nagre-range siya ng mga 3 or to 5 dirhams. Yung mga croissants, siguro mga 60 to 80 pesos. Ito 2 dirham lang. So, nasa mga 30 pesos. So, I think depende talaga sa lifestyle mo ng ano. Para kung gusto mo makatipid, grocery ka lang, tapos bili ka ng mga tinapay, ganun, para kainin mo siya for how many days, or bili ka na ng mga kung ano-anong pagkain sa grocery. Pero kung budget is not an issue naman sa'yo, then you can eat sa mga restaurants, medyo pricey lang. So, depende sa lifestyle mo. I think you can do both naman na budget or hindi siya budget. Depende talaga sa inyo. Meron daw dito ski, parang gano'n, Dubai ski. Hanapin lang natin, guys. Ayun na, guys, nakita ko na ski Dubai pala. So imagine pwede ka mag ski sa disyerto. So parang it's an indoor ski daw na parang may mga totoong snow talaga na nagfo-fall using lang snow machine, 'di ba? Yung machine gumagawa ng snow, tapos parang negative degree inside. Ay, may entrance. May entrance. Ayun, pero merong konting ano dito. Ate, meron ditong konting kahapyaw. Ay, itsura niya sa loob. So, may mga snow, no? Kung may mga kasama kayong kids, siguro, pwede kayo dito. Try guys, chinek ko, meron nga rin siya sa Klook. Ito siya, Ski Dubai Resort. So, kung may mga kids kayo na gusto gawin siya, nag-range siya ng mga around ganito. 2,900. Almost 3,000 pesos, no? Ayan, bagal ang internet. Ayan. Ay, may mga ganun chairlift sa loob. Kasi sabi nila parang totoong mountain daw talaga pag nasa loob ka. Kasi sobrang laki daw. Ayan, ganyan siya. So, if you want to try that in Dubai, then pwede kayo mag-ski Dubai. So, guys, nag-Tim Hortons ako para matry lang natin yung cafe dito. And then, kung gusto nyo rin magkape and with donut, ito yung total ko na binayaran. 33 dirhams. So, mga 500 pesos, no? Ayan. So, medyo pricey, pero ayan. Kape muna tayo kasi mainit pa. May Miracle Garden tayo kasi mainit pa. So, maya-maya na tayo magpunta doon. Cheers! Medyo, masarap. Masarap yung matcha. Medyo matamis, pero lasa mo pa rin yung matcha. I love. Cheers! Daming kabayan dito. May nagpa-picture din sa akin kanina doon. Nagtatrabaho siya. 10 to 15 years na daw siya sa Dubai. Tapos dito naman sa Tim Hortons, may mga kabayan din. Mga ganun. Daming kabayan sa Dubai. Tara guys, punta na tayo sa Miracle Garden. Meron ng bus station dito sa Mall of the Emirates. May bus station dito. Diretso na sa Miracle Garden. Kaso, parang every hour yung schedule. Check nyo na lang, no? Mas mga 20 minutes yung biyahe. Hanapin ko lang yung bus stop. Bye-bye! Mall of the Emirates. Baka bumalik ako dyan kapag bibili ako ng pasalubong. Kasi maganda yung grocery dyan, yung Carrefour. So yun guys, ito yung bus stop. So from the Mall of the Emirates, tawid lang kayo dito sa Tulay. Yung papuntang train, ito yung train station. Tapos may Tulay, Mall of the Emirates. Balik lang kayo dito. Tapos sa may gitna, yan, meron mga buses dito. So sabi ni Google, ang sasakyan natin is bus 105. Nakita ko na yung bus 105 somewhere there. Ayun, meron dito Sports City and Miracle Garden. Yeah, Miracle Garden bus 105. Kaso in 15 minutes pa siya sarado pa yata. Guys, pila muna tayo. Ganito dito kapag hindi pa schedule, pipila muna kayo. Pero malapit lang naman tayo sa pila. Bus number 105. No card pa rin gamit natin, guys. Nasa bus na tayo, medyo traffic lang, so mabagal lang yung ano natin. Okay guys, nakarating na tayo dito sa Miracle Garden. So famous siya na garden na maraming flowers and all that. Yan, pasok lang tayo. So nagbook na lang ako ng aking ticket sa Klook in advance, mga around 1,300 pesos. And if you're a first time Klook user, you can still use my discount code
sa mga activities para maka-discount kayo. It's called Marvin Samako Kulok. Tara, ala, ang dami yung flowers. Let's go! Wala pa kayong ticket, and pipila kayo dito, but since meron na tayong ticket, meron na ditong online ticket lane. And just like that, QR code lang, ay, ang cute! Pinakita ko lang yung QR code sa clock. Kasi dito na tayo. Ayan na yung Emirates na aeroplano. Ayan, nakikita ko nga ito sa social media yun. Emirates, yan din yung sinakyan natin papunta dito sa Dubai. Ala, ang ganda. Aeroplano siya na binalot nila sa flowers. Tapos yan dito, marami ding mga different types of flowers. Kung mahilig kayo sa bulaklak, nako, for sure you will enjoy this place. Tara, lakad tayo. Ay, pwede palang tripod. Yun ang may tripod si ate. Nagbabasa kasi ako online. Nag-check ako kung pwede magdala ng tripod. Hindi daw. Pero si ate may tripod siya. So baka pwede kayo magdala guys. Wag lang siguro yung sobrang laki. Nagbasa kasi ako sa online, bawal daw. So hindi ko dinala yung tripod. Yun guys, kahit Ramadan, actually open naman yung mga tindahan dito ng shawarma, french fries. Kasi may mga turista pa rin naman, no. Ay, malaki pala to. Marami pa doon. Tara. Oh, yung cute tong bear. Sayang talaga, wala akong dalang tripod. Kasi may mga penguins pa dito. Ang cute. And selfie tayo sa bear. Ang cute. Alo, sayang wala dito yung partner ko. For sure, magugustuhan niya. Wala, na-spill ko na may partners in Charis. Manifesting lang guys. It's a prank. Manifesting na baka magkaroon ng partner. Pero ang cute, no? Actually, ito nga ang penguin. Hey guys, what do you say hi to the vlog? Galing yung Pilipinas o taga dito ka? Residence ako dito, tour ng Europe tour. Grabe, sinubaybayan ko yung struggle. Thank you. Tara, picture tayo. Yan guys, nakakatawa si ate. Napanood niyo daw yung Europe vlog natin. Pero taga dito na daw siya sa taga Dubai na ba siya or taga UAE? Alam mo, ang cute itong Miracle Garden. Hindi ako like ma-flower na tao, no? Kasi hindi ko lang siya feel. Pero nakukita na ko. Alam mo yun? Ang ganda kasi ng pagkakagawa nila, oh. Kung sayang, dapat nagpa-picture na ako kay ate. Nagpatulong na ako, no? Wala kasi ako matinong picture. Pero ang ganda guys, oh. No? Ang perfect ng ganitong oras, medyo hindi pa sunset pero malapit na mag-sunset kasi hindi na siya mainit guys. Tapos makikita pa natin siya ng umaga, tapos mamayang gabi daw yata may mga ilaw-ilaw dito, so at least makikita natin siya both. Kasi nagsisearch ako online, what is the best time to visit Miracle Garden? Sabi nga nila mga 4:30 to 5 so that you can see both sides ng maaga pa, tapos pagkagabi makikita mo siya parehas na. Tapos hindi mainit. Yun yung best part, hindi mainit. Manifesting love. Ayan, no, may mga ganito sila, mga heart shape na pwede kayo mag-aura-aura dyan. Perfect din sa mga couples actually. Pero kung single kayo, dito na lang kayo, ha? Huwag na kayong mag-ambisyon dun sa heart-heart. Kahit dyan na lang sa bahay-bahay, diba? Manifesting na magkabahay. Ang goal mo i-refocus mo na lang. Kung hindi pa nangyayari sa'yo yung love or yung partner, i-goal mo muna mga bahay, ganun. Para pag nagkabahay ka na, pwede ka na love life. Ang cute talaga. Pwede kayong upo-upo dito. Pagka-upo nyo, hindi ko ina-expect na magugustuhan ko siya, no? Kasi parang feeling ko this is not my thing, no? Yung mga bulaklak. Medyo hindi siya, it's not my thing. Pero, ang ganda niya pala in person. No? So I recommend magpunta kayo dito sa Miracle Garden. Hindi ko ina-expect na ganito ko siya mai-enjoy. Especially na maganda yung weather. Yan, may mga shops lang din dito. Kung nagutom kayo, yan. Yung mga kainan lang din dyan. Train vibes. It's giving Singapore. Ano nga ba yung sa Singapore? Gardens of the... Ano yun? Gardens of... Ano nga yun? Yung sa Singapore Garden, tapos may mga ilaw-ilaw. Di ba ganito yung puno nila? Parang avatar. Ay, parang may castle doon, no? Tara, punta tayo din sa may castle. It's giving, Disneyland. Churros. Yan. Kung may mga kids kayo, they will enjoy this. Kunafa. Ano yung kunafa? Yan, perfect din for family, no? Kung gusto mo family, pwedeng mag-jowa, yung mga heart-heart. Pwede rin namang single, kagaya
Parang perfect siya for everybody. So, may mga mini rides dito. Kung may mga chikiting kayo, pwede silang sumakay sa mga mini rides na ganyan. Meron na namang tripod yung itong magjowa. Pwede pala tripod guys, okay. Kailangan kong magkamali para matuto kayo. Nagbasta ako online, sabi hindi daw pwede. Pero ang daming naka-tripod. Tsaka hindi naman nag-check ng gamit, no? Sa entrance hindi naman nag-check ng gamit. Yung QR code lang sa clock, ginanong ko lang, tas yun na yun. Ay, ang ganda. Oh, parang may mga unicorn. Ang ganda. Meron din silang mga dito, tambayan, pwede kayong upo-upo. Tapos ito yung castle sa harap. May genie. So yung mga unicorns. In fairness sa Miracle Garden, no, when I was planning for this Dubai trip, gusto ko lang siya mapuntahan kasi nakikita-kita ko. Pero hindi siya yung parang something na nilook forward ko. Parang di ba kapag nagta-travel tayo, meron tayong mga bias na excited ako pumunta sa Burj Khalifa, mga ganun-ganun. Itong Miracle Garden, sakto lang. But it turns out, nagustuhan ko siya. No? Gusto ko yung, ewan ko, ka-chill lang siya, tas hindi mainit. I recommend punta kayo na ganitong oras, mga 5ish, 5:30, para hindi na kayo mainit, makatambay-tambay ka dito. Tsaka ang ganda ng mga ito talaga. Ang ganda ng mga pagkakagawa nila. Guys, horse pala to. Saan ko nakuha yung unicorn? Hindi ko rin alam. Hindi ko rin alam kung saan ko nakuha yung unicorn. Eh, medyo maraming tao sa part na to. Medyo famous si Horsey. Marami nagpipicture sa kanya. Anong flower to? Sampaguita, Bougainvillea, Rose, Santan, Calachuchi. Ito sunflower. Ito lang yung kilala ko. Sunflower. Netherlands yarn. Char. Dito mga ganyan, pwede maglaro-laro yung mga kids. Pasok pa tayo. Uy, letter M. Does it mean Marvin? Yan yung letter M. Pero elephant. May ganun bang character? Sino yung elephant na letter M? Melephant? Hindi ko alam. Ayan o. Si elephant na letter M. Hindi eh. Maleficent? Sino yung M? Nag-chat si Kim, sabi niya itry ko daw yung Dubai chocolate. Di ba sa Korea pinatry niya ako ng Dubai chocolate? Tapos may nire-recommend siyang brand, Fix Dessert Chocolate here. Sabi niya, if you don't mind, try it bro. Okay guys, kung gusto niyo rin makapunta dito sa Miracle Garden, na ilalagay ko na lang dyan sa description box below yung link para mabilis yung mahanap nyo. Lahat naman ng activities na ginagawa ko sa mga travels, nilalagay ko na lang yung link para mabilis nyo mahanap. So, check it out at the description box below. Hi, Melephant! So, yan. Medyo gumagabi na, so may mga konti-konting ilaw na. Antayin natin siya mag sobrang gabi, guys. Baka iba yung kanyang vibe na gini-give. But currently, ayan. Ito yung itsura niya ngayon. No? So, medyo malawak to. Ayan, paikot hanggang doon. Guys, i-check natin sa Apple Watch kung nakailan na tayo. Parang wala pa akong 20k steps. Ayan pa lang ako. 421 calories out of 900. So 45. Buti makikita mo dito, parang 45% ka pa lang. Oh my gosh. 65% pa yung kailangan ko. 21 minutes out of 60 minutes workout. Wala, 10k pa lang ako. 10,721 steps. Ayan. Medyo nahihirapan ako makompleto yung 20k steps dito sa Dubai kasi yung hindi siya masyadong mahirap kasi maglakad sa Dubai. Sa totoo lang, no, parang pwede ka maglakad sa mga ganito park, sa mga malls, pero sa kalsada parang mahirap siya maglakad kasi mga highway, no, maraming highway. So highway kasi medyo hindi ko siya masyadong na-achieve. Ito try ko na ikuti itong park na to hanggang maka 20k. 10k pa lang pala ako. Let's go. So guys, gumabi na dito, no. Tapos may mga ilaw na nga sa area na to, oh. So ganyan na yung vibe niya during the night. Yung castle meron na ring ilaw. Ayan, nag-purple na yung castle. So yeah, I think ang perfect lang ng time para hindi naman kayo mag-antay ng sobrang tagal para gumabi. I think perfect time yung mga 5,
6, 7. Mga 2 to 3 hours kayo dito. Yan, may mga ilaw-ilaw na rin yung mga heart. So at least may mga ilaw na rin yung elephant. Tapos itong mga puno meron na. So I think balik na tayo sa city center, sa Mall of the Emirates. May schedule lang kasi yung bus, so hinahabol ko yung bus kasi baka pag hindi ko siya maabutan after 50 minutes or 1 hour pa. Ay, ang cute. Singapore yan. Tara, lakarin natin sa bus stop. 3 minutes lang naman. Bye-bye! Miracle Garden! So yun guys, nag-bus tayo going back to the Mall of the Emirates. Ayan, may Din Tai Fung pala dito. Marami nang kumakain. Dumadami na rin yung tao sa mall. Kasi para sa mga kapatid nating Muslim, pwede na silang kumain. During Ramadan, bawal sila kumain from sunrise to sunset, di ba? Tapos kapag nag-sunset na, siguro mga 6 or 6:30 p.m., pwede na silang kumain. Kaya dumadami na rin yung tao sa mall. Dumadami na yung kumakain, no? Ganyan. Ang tawag yata dito is iftar. Iftar is parang yung break, Ramadan break, yung parang pwede ka nang kumain. Yung time na pwede ka nang kumain, they call it iftar. Tapos bukas sa umaga bawal din sila kumain. Okay guys, back to the train station, no? Sa Red Line. Medyo rush hour, makikipagdigmaan na naman tayo sa train. Sana hindi ganun kasiksikan. Let's go. In fairness guys, hindi siksikan yung papuntang Expo 2020. Pero yung papuntang sa kabilang side, yung Dera, yung dati kong hotel sa World Trade Center, papunta doon sa may airport, mas siksikan siya. Siguro kasi mas maraming nakatira doon. Tama ba? Kesa dito sa Expo, di ba? Expo nga, walang tao. So yung papunta dito, hindi siya ganun kasiksikan, pero yung papunta doon sa city center, siksikan sa yan. Maluwag lang. Okay guys, we're back na here sa hotel, no? So from Mall of the Emirates, doon sa Carrefour, nag-grocery ulit ako. Doon na lang ako bumili ng pagkain, tapos tinake-out ko na lang kasi asa Trentahin, gusto ko lang umuwi. Mahirap din kapag medyo comfortable yung hotel mo. Parang, gusto ko nang pumunta sa kama, no? Asa Trentahin, minsan talaga nagki-crave ka na lang ng umuwi sa bahay, kumain. So, medyo tipid din naman itong ating nabili actually. So, ito yung mga nabili natin sa Carrefour. Wala pa akong initan dito. Medyo mainit pa ng slight. So, bumili ulit ako ng Korean chicken. Pero yung spicy naman. Half spicy, half sweet and sour. So, ito siya. I-unbox natin. As dalawang chicken wings. Nilagay pa nila sa ganito pero chicken wings lang yun. Ayun. Dalawang chicken wings. Tapos bumili ako ng kanin. So, lahat to, ang total is 25 dirham. Magkano yung 25 dirham? Parang okay na rin, no? 25, maybe 300. 390, mga almost 400. Gusto ko kasi kumain dito kasi gusto ko magkamay. Nagugas na ako ng kamay, guys. Namiss ko na magkamay. Hindi kasi ako makapagkamay pag nandun ako sa labas. So, yung chicken wings, and the rice. Gusto ko talaga magkamay. Parang feeling ko kasi, mas nasasarapan ako sa pagkain pag nakakamay. Kahit sa bahay, lagi ako nagkakamay. Nagkukutsara lang ako pag nasa labas. Cheers! So marami na rin kumakain sa labas kasi nga, iftar na. Yung mga kapatid nating Muslim, pwede na silang kumain. Ang lamig ng kanin. Well, mahilig naman ako sa bahaw, pero buhagag kasi yung kanin na to, oh. Kita nyo, parang hindi siya nagaganon. So, depende talaga. Kung yung medyo tight yung budget nyo, I recommend grocery. Doon talaga medyo makakatipid kayo mga 300 to 400 pesos na pagkain. Kasi if kakain kayo sa parang, especially kapag turista ka, syempre nasa tourist area ka, diba? So, pag nasa tourist area ka, mga 1,000 pesos. May mga iba namang local areas dito, mga mura lang. Pero syempre, pag turista ka, hindi mo naman dadayuhin yung para kumain yung mga local areas, diba? Kasi kulang sa oras mo. So, most of the time talaga doon ka sa mga touristy places kakain. Kaya, grocery is one of the cheap options. Okay yung chicken lang. Crunchy. I think that's it for today. No, maraming salamat sa pagsama sa akin sa vlog today and yesterday. No, we're almost halfway sa ating Dubai trip, pero may mga bibisitahin pa tayong mga beaches. Tapos sa mga old parts ng Dubai hindi ko pa na-visit, and magmi-meet and greet pa pala ako sa night market sa ating mga kabayan dito. No? So, yun lang guys. Maraming salamat sa pagsama sa akin dito sa Dubai, and I'll see you again on the next